Bells POV. Napako ako sa kinaupuan ko. Pakiramdam ko, kahit sa dami ng nainom kong alak, biglang nawala ang epekto nito sa katawan ko. Ang isipan ko lang ang tuluyang nalasing sa mga salitang binitawan ni Damian Villarreal. Pakakasalan ko siya? Papakasalan ko ang tiyuhin ex-boyfriend kong manloloko? Ano to, panaginip? Umiling ako, pilit inaalis ang kalituhan sa utak ko. Wait, Damian, seryoso ka ba talaga? Hindi man lang siya nag-atubili. Tumango siya at saka dahan-dahang uminom muli ng whiskey niya na para bang wala lang. Yes, I'm serious. Napatawa ako, hindi dahil sa tawa, kundi dahil sa hindi makapaniwalang sitwasyon ito. Hindi ko alam kung epekto lang ng alak to, pero sigurado ka bang nasa tamang wisyo ka? Humihit-hit ka ba? Baka na pa sobrang pagtikim mo ng drugs. Mas lumalim ang ngiti niya pero hindi to masaya. Parang ngiti ng isang lalaking sanay sa laro, sanay sa transaksyon at sanay sa paghawak ng kapalaran ng ibang tao sa kanyang palad. I don't drink when I make business proposals, Miss Bel Ramirez. Business? Proposal? Parang lalo kong tinamaan ng hilo. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa direksyon ng usapang to. Wait, so you're telling me gusto mong pakasalan ako, pero hindi dahil mahal mo ko? Tumango siya, hindi man lang kumurap. Tama. Hindi dahil gusto mo ko? Hindi rin. Napanunok ako. Then why? Bumuntong hininga siya saka tumingin sa akin na para bang sinusukat kung kaya ko bang tanggapin ang sagot niya. Dahil may kailangan ako, aniya. At may kailangan ka rin. Kailangan ko? Napakunot noo ako. Damian, wala akong kailangan sa'yo. Revenge. Natahimik ako. You need revenge. Aniya, mas mababa ang tono ng boses niya pero mas matalim ang bawat salita. Gusto mong masaktan si Adrian sa parang hindi niya kayang lunukin at ako, kailangan kong isalba ang reputasyon ko sa pamilya ko. Napakuyom ang kamay ko. So, ikaw din? Umangat ang isang sulok ng labi niya. Yes, hindi lang ikaw ang may unfinished business sa kanya. Napanunok ako. Shit! Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin, hindi lang basta ordinaryong billionaire si Damian. May personal din siyang dahilan para agawin to kay Adrian. Pero bakit ako? Maraming ibang babae dyan, Damian Villarreal? Sabi ko ng mahina. Bakit ako? It was a valid question. Kung kailangan lang niya ng babaeng papakita sa pamilya niya, maraming willing dyan. Pero bakit ako, ang ex-girlfriend ng pamangkin niya? Because you're perfect for this role, sagot niya. Diretso at walang pag-aalinlangan. Ikaw ang babaeng pinakaayaw makita ni Adrian sa tabi ko. Ikaw ang babaeng hindi niya kayang tiisin na nasa akin. Mas lumalim ang titig niya at ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. At gusto kong makita kung paano siya masisira kapag nalaman niyang ikaw ang babaeng magiging asawa ko. Napapikit ako. Hindi ko alam kung anong mas nakakabaliw, ang mga sinabi niya o ang katotohanang sa loob-loob ko may parte sa akin na natutuksong tanggapin ang alok niya. Damian, this is insane. Bulong ko, hindi makatingin sa kanya. I know. And it's wrong. Maybe. And it won't end well. Umangat ang isang kilay niya. Who said anything about happy endings? Napatingin ako sa kanya. Si Damian Villarreal ay hindi mukhang lalaking naghahanap ng kwento ng fairy tale. Hindi siya prinsipe sa isang love story. Siya ang lalaking handang gumawa ng sarili niyang ending kahit pamadugo o masakit ang proseso. Sa pagitan ng mga pangakong nawasak at damdaming hindi ko kayang intindihan, isang tanong ang hindi ko maiwasang o malingaw-ngaw sa utak ko. Kaya ko bang sumabay sa laro niya? Dahil kung tatanggapin ko ang alok niyang kasal, wala nang atrasan. Pinaglaruan ko ang baso sa harapan ko. Sinusubukan iwasan ang tingin ni Damian. Pakakasalan ko ba siya? Ang utak ko tila isang sirang plakang paulit-ulit inuulit ang tanong na yon. Ilang minuto nang lumipas mula nang marinig ko ang kanyang alok pero hindi ko pa rin alam kung paano yun ipoproseso. Bel Ramirez? Napatingin ako sa kanya. Masyadong mapanuri ang tingin niya. Para bang binabasa niya kung anong iniisip ko. Tinatanggap mo ba ang alok kong kasal? Tanong niya, malamig at diretso. Napalanok ako. Damian, this is crazy. Hindi ko sinabing hindi. Hindi lang to basta kasunduan. Pero hindi rin to tungkol sa pag-ibig. Putol niya sa akin. So don't overthink it. Napapikit ako at huminga ng malalim. Di ko alam kung paano naging ganito kabilis ang pangyayari. Kanina lang dinadala ko pa ang sakit ng pagtataksil ni Adrian. Galit ako, durog ako. Pero ngayon may isang lalaking kaharap ko.
Isang lalaking may hawak ng alok na kayang baguhin ang takbo ng buhay ko. Isang papel na kasal. Isang kasunduang walang halong emosyon. Isang pagkakataong makita kung paano babagsak si Adrian sa sandaling malaman niyang ang babaeng pinabayaan niya ay magiging asawa ng taong hindi niya kayang pantayan. Nang mismong tiyuhin niyang mas makapangyarihan, mas mayaman at mas delikado kaysa sa kanya. Naramdaman ko ang isang pirasong pride na bumangon mula sa loob ko. Bakit ako? Mahina akong tanong. Tumaas ang isang kilay niya. Sinabi ko na yan. Hindi yung dahilan mo kay Adrian, saad ko. Bakit mo ako gustong pakasalan? Pwede kang humanap ng kahit sinong babae na willing pumasok sa ganitong kasunduan. Bakit ako, Damian? Tumahimik siya sandali, saka marahang bumuntong hininga. Dahil hindi ka mahina, napakurap ako. Ano? You are not weak, Belle. Ulit niya, mas matigas ang boses. Hindi ka katulad ng ibang babae na tatakbo palayo pagkatapos mong masaktan. Hindi ka umiyak sa isang sulok, imbes nandito ka. Nakatingin sa akin ng diretsyo, pilit lumalaban sa sakit kahit halata sa mata mo kung gaano ka kadurog. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon may kung anong ginawa sa akin kasi totoo. Hindi ako umiyak sa harap ni Adrian. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako lumuhod at nakiusap na mahalin niya akong muli. Lumaban ako. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng isang lalaking nag-alok ng paraan para bumangon ng tuluyan at tulungan akong ipaghiganti laban kay Adrian. Alam ko, hindi ka madaling maapektuhan ng takot, Belle, pagpapatuloy ni Damian. At alam kong kaya mong panindigan ng isang kasunduan tulad nito. Napakayum ako ng palad. Paano kung hindi? Hamon ko. Nagbaba siya ng tingin sa baso niya bago muling tumingin sa akin. Then, you're free to walk away. Doon ako natigilan dahil alam ko may choice ako. Pwede kong tanggihan ang lahat ng to. Pwede akong tumayo at lumabas ng bar na to. Iwan lahat ng sakit at galit ko, pero kaya ko ba? Kaya ko bang hayaan si Adrian na lumakad palayo na parang wala lang nangyari? O gusto kong ipakita sa kanya kung sinong babaeng hindi niya kayang lokohin. Bumigat ang dibdib ko at alam ko dumating na ako sa puntong hindi ko na mababawi. Huminga ako ng malalim bago ko siya tiningnan. Kailan ang kasal? Walang nagbago sa ekspresyon niya. Para bang alam niyang tatanggapin ko to mula sa simula? Sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising akong may matinding sakit ng ulo. Napahawak ako sa sentido ko habang pilit inaalala lahat ng nangyari kagabi. Ilang saglit pa bago bumalik sa akin ang alaala, ang galit ko kay Adrian, ang panlilinlang niya, ang alak, ang misteryosong presensya ni Damian at ang alok na bumago sa lahat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Shit, pakakasalan ko si Damian Villarreal? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ito panaginip. Hindi rin to isang bagay na pwede kong balewalain. Napatingin ako sa paligid. Nasa kwarto pa rin ako sa sarili kong kondo, kaya kahit papano alam kong hindi ako gumawa ng desisyong hindi ko mapapanindigan. Pero ang tanong, matino ba talaga ang naging desisyon ko? Halos wala pang isang araw ang lumipas mula nang mahuli ko si Adrian, pero ngayon, ikakasal na ako sa tiyuhin niya? Napapikit ako ng mariin. Ano bang ginagawa ko? Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng panghihinayang, biglang tumunog ang cellphone ko. Damian. Halos malaglag ko ang telepono na makita ang pangalan niya sa screen. Napalunok ako bago dahan-dahang sinagot ang tawag kahit nagtataka kung paano ko nagkaroon ng number niya. Hello? Bumangon ka na. Diretsyong sabi niya, walang pasakali. Napakunot-no ako. Ha? Kagigising ko lang. Masakit ang ulo ko at may ipapadala akong driver. Kailangan natin pag-usapan ng mga detalye ng kasal. Parang biglang lumamig ang dugo ko. So, this is really happening? Narinig ko ang mahaba niyang buntong hininga. I don't make empty proposals, Belle Ramirez. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tono ng boses niya ay may kung anong epekto sa akin. Parang isang matigas na pader na hindi mo basta-basta matitinag. Huminga ako ng malalim. Okay, saan tayo magkikita? Sa Villarreal Tower. Be ready in an hour. Bago pa ako makasagot, pinutol na niya ang tawag. Hindi pa rin ako makapaniwala na ito na ang realidad ko ngayon, pero wala nang atrasan. Villarreal Tower.
Isang oras at kalahating nakalipas bago ko nakarating sa Villarreal Tower, ang headquarters ng Villarreal Group of Companies. Isa to sa pinakamalaking korporasyon sa bansa at ang gusali nila ay walang duda na sumasalamin sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Pagpasok ko pa lang sa lobby, agad akong sinalubong ng isang assistant. Miss Ramirez? Tanong niya, magalang pero formal. Tumango ako. This way, please. Mr. Villarreal is waiting for you. Sumunod ako sa kanya. Ang kaba sa dibdib ko ay lumakas sa bawat takbang ko. Hindi ko alam kung ano nga asahan ko sa meeting na to, pero isa lang sigurado ko. Wala na akong magagawa kundi panindigan ang desisyong ginawa ko kagabi. Pagkapasok ko sa opisina ni Damian, agad akong sinalubong ng malamig niyang titig. Late, malamig niyang sabi. Hindi to tanong kundi isang obserbasyon. Napangawi ako. Naipit sa traffic. Hindi siya nagkomento pa, sa halip. Tinuro niya ang upuang nasa tapat ng mesa niya. Umupo ka. Tahimik akong sumunod, pero di ko maiwasang suriin ang opisina niya. Malawak ito, modern at minimalistic, pero may isang bagay na kapansin-pansin. Walang personal na gamit sa paligid, walang litrato, walang sentimental na dekorasyon. Para bang ang buong lugar ay extension lang na isang lalaking hindi nagpapakita ng kahit anong damdamin. Tulad ni Damian, pagpapakasal na kita sa isang judge sa loob ng 2 linggo. Biglang sabi niya. Diretsong tumingin sa upuan. Napatigil ako. 2 linggo? Ang bilis naman. Tumaas ang isang kilay niya. May problema ba? Napasinghap ako. Damian, hindi ba dapat natin pag-isipan to ng mas matagal? I mean, kasal to. Kahit walang feelings ang namamagitan sa kasal na to, gusto ko pa rin maranasan ang masaya at memorable na kasal ko. Hindi niya ako pinansin. Sa halip, may nilabas siyang isang folder at nilagay yon sa harapan ko. Basahin mo yan, sabi niya. Dahan-dahan kong kinuhang dokumento. Pagbukas ko, nakita ko mga salitang marriage agreement sa itaas ng pahina. Napakurap ako. So, may kontrata talaga? Of course, sagot niya. Ayokong may gray area sa kasunduang to. Binaba ko ang mga mata ko sa nilalaman ng dokumento. Clause 1. Walang personal na damdamin ang dapat lumabas sa kasunduang ito. Clause 2. Ang kasal ay magtatagal ng minimum na 1 taon. Clause 3. Walang paghahalo ng personal at profesional na buhay. Clause 4. Anumang pagtataksil ay magbibigay karapatan sa kabilang partido na putulin ang kasal ng walang anumang legal na pananagutan. Clause 5. Anumang media exposure kailangan pag-usapan muna ng parehong partido. Napanganga ako. Seriously, parang business contract lang talaga to. Hindi siya kumibo. Damian, kasal to. Ulit ko, pilit siyang pinapaliwanag. Hindi lang to basta negosyo. Napahilamas ako sa mukha ko gamit ang aking kamay. Ngumiti siya pero walang init sa ekspresyon niya. Para sa akin, walang pinagkaiba ang kasal at negosyo. Pareho silang transaksyong kailangan pag-isipan ng mabuti. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong humanga sa practicality niya o matakot sa kung paano siya mag-isip. Kung ayaw mo, pwede kang umatras. Dagdag niya, parang wala lang. Nagtagal ako ng ilang segundo bago sumagot. Wala akong balak umatras, sagot ko. Marahan pero sigurado. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa loob na ilang saglit, tila may lumalim na tensyon sa pagitan namin. Isang hindi maipaliwanag na enerhiyang unti-unting bumabalot sa amin. Tumango siya. Then sign it. Napatingin ako sa papel sa harapan ko. Alam kong oras na para magdesisyon. Sa isang malalim na hininga, kinuha ko ang ballpen, tinakda ang sarili ko sa isang kasunduang maaaring baguhin ang buhay ko magpakailanman. Sa oras na lumapat ang ballpen sa papel, alam kong wala nang atrasan. Sinulat ko ang pangalan ko sa huling bahagi ng kontrata. Ang tinta tila nagsisilbing rehas na bumabalot sa akin. Nang matapos ako, marahan kong ibinaba ang ballpen at tinayaang dumaan ng 1 segundo ng katahimikan. Kinuha ni Damian ang papel. Walang emosyon itong pinagmasdan bago nilagay sa drawer ng kanyang mesa. Good. Simula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ko, kahit sa papel lang. Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, isang hindi maipaliwanag na lamig ang gumapang sa katawan ko. Ano na ang kasunod? Tanong ko. Sinusubukang itago ang kaba sa boses ko. Preparations, sagot niya agad. Dahil sa loob ng 2 linggo magpapakasal tayo at kailangan mukhang totoong lahat. Naparunok ako, ibig sabihin?
Tinitigan niya ako. Ang madilim niyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko mabasa. Ibig sabihin, simula ngayon, matututunan mong maging isang Villarreal. Pagkatapos ng meeting namin, nagpadala si Damian isang buong team upang ayusin ang kasal namin. Nakatanggap ako ng schedule para sa mga fittings ng wedding gown, meetings with event organizers at kahit isang session para sa public image training upang matutunan kong umakto bilang isang Villarreal. At higit sa lahat, kailangan naming magpanggap na isang tunay na engaged couple sa harap ng publiko. Yun ang dahilan kung ba't ako ngayon nakatayo sa harap ng isang marangyang restaurant. Sinusubukang pakalmahin ang sarili ko habang hinihintay si Damian. Ang buong mundo ay walang kaalam-alam na isang malaking palabas lamang kasal na ito. Belle, naparunok ako nang marinig ang mababang tinig na iyon sa likuran ko. Dahan-dahan akong humarap at muntik nang di makahinga nang makita si Damian. Naka-fitted black button-down shirt siya na naka-roll up hanggang siko na nagpapakita ng maskuladong bisig niya. Naka-black slacks din siya na lalong nagbigay ng emphasis sa matangkad niyang pangangatawan. At higit sa lahat, ang presensya niya ay tila isang bagyo na kayang lamunin ang lahat ng nasa paligid. Napalunok ako, tangina. Paano ko nga ba ito tatawaging asawa ko? Hindi siya mukhang tiyuhin ni Adrian. Tara na, malamig niyang sabi. Nilahad niya ang kamay niya sa akin. Nag-aalangan ako pero naalala kong sinabi niya. Kailangan naming magpanggap na engaged couple. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Mainit ang palad niya laban sa akin. May kahit hindi ko gustong aminin. May kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Pagsapit namin sa loob ng restaurant, agad kaming sinalubong na isang matandang babae. Si Miranda Villarreal, ang tiyahin ni Damian. Damian! Ngumiti ito, pero halata ang pagsusuri sa mga mata niya. At ikaw siguro si Belle. Tumango ako at magalang na ngumiti. Opo, ma'am. Hindi, ma'am, iha. Tawagin mo akong Tita Miranda. Napangiti ako ng bahagya. Salamat po, Tita Miranda. Pero bago ako makapagsalita pa, biglang lumitaw sa paningin ko ang isang pamilyar na mukha. Nanigas ako. Si Adrian. Nakatayo siya sa hindi kalayuan. Hawak ang isang baso ng alak habang nakatingin sa amin. At hindi siya nag-iisa. Nandyan ang babae niya, si Yumi. Ang babaeng nahuli kong kasama niya sa kondo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi sa galit na pilit kong tinatago. Napansin ko ang pagtaas ng isang kilay ni Damian na parabang binabasa niyang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sadya o natural lang, pero dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa bewang ko at marahan akong hinila palapit sa kanya. Nang bumalik ang tingin ko kay Adrian, kita kong pagkagulat sa mukha niya at doon ako napangiti. Mas lalong hinigpitan ni Damian ang hawak niya sa akin, saka bumulong sa tenga ko. Ngayon mo ipakita na hindi ka na niya pag-aari. Huminga ako ng malalim, saka marahang tumango. Kung ito ang larong gusto ni Damian, handa akong sumabay. Belle's POV. Matigas ang titig ni Adrian sa akin. Pero hindi ako natinag. Sa halip, mas inilapit kong sarili kay Damian. Nararamdaman ko ang init ng katawan niya nang dumampi ako sa gilid niya. Ang matigas niyang braso ay nakapulupot sa bewang ko na parabang pag-aari niya ako. Hindi ko alam kung bakit pero nagustuhan ko ang pakiramdam. Mabilis akong napalingon kay Adrian. Nandun pa rin siya, titig na titig sa akin. At kahit hindi siya nagsasalita, rinig na rinig ko ang sigaw ng ego niyang natatapakan. Hindi ko alam kung anong klaseng satisfaction ang dulot ng itsura niya ngayon. Yung parang hindi makapaniwala na ako, ang babaeng ipinagpalit niya, ay kasama ngayon ng isang lalaking hindi niya kayang tapatan. Ang kanyang tiyuhin na si Damian. Para akong biglang lumakas, biglang nagkaroon ng laban. Belle, may lumunod na lambing sa boses ni Adrian nang sa wakas ay lumapit siya sa amin. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Nilingon ko siya. Isang pilit ng ngiti ang binigay ko. Small world, di ba? Nilingon ko si Damian. Tahimik lamang siyang nakatayo sa tabi ko, pero kita ko ang bahagyang pag-angat ng kilay niya habang pinagmamasdan si Adrian na tila isang insekto lang na madaling durugin. Hindi ko rin napigilang mapansin ang paraan ng pagtayo ni Adrian. Hindi na to kasing kumpiyansa noong kami pa. Natatalo siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako lumabas na kawawa.
Napansin ko rin hindi lang si Adrian ang hindi mapakali. Nasa tabi niya si Yumi, ang babaeng ipinalit niya sa akin. Nakapulupot ang kamay sa braso ni Adrian. Ang ganda niya, hindi ko maikakaila. Pero hindi maikakaila ang paraan ng pagdikit niya kay Adrian ngayon. Mahigpit, para bang pinapakita niya na siya ang panalo. Pero sino ba talaga ang panalo sa amin? Pinilit kong wag gumiti. Matagal na pala kayong magkakilala ni Damian, sabi ni Adrian, pilit ang ngiti. Bago pa ako makasagot, Damian spoke. His voice was smooth but laced with something sharp. Hindi niya kailangan ipaliwanag sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Kita ko ang pagdilim ng mga mata niya pero hindi siya nakasagot. Napatingin ako kay Damian. Tahimik siyang nakatingin kay Adrian pero ang presence niya punong-puno ng otoridad. Nang pangibabaw at doon ko napagtanto, hindi lang ako ang talo ni Adrian ngayon, maging siya. Dahil kahit anong gawin niya, Damian Villarreal is the kind of man he could never be. Belle, muling tawag ni Adrian. Ngayon, mas mahina ang boses pero bago siya makapagsalita ng kung ano paman, biglang nagsalita si Damian. Enough, madiin niyang sabi. Hindi siya tumitingin kay Adrian. Direkta siyang nakatingin sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang bawat salita. Hinila niya ako para sa kanya. Ang mukha niya malapit sa akin. Let's go. Bago ko pa may proseso ang lahat, ginabayan niya ako palayo kay Adrian.